Pwede po ba yung gutom na o busog pa? Kasi para mag-glass muna tayo. Sige ba? So, ngayon po, so tayo po ay magsimula na po kasi at ang ating ang tinatanong ko sa akin ay napakagyan. Matinding topic po ito. So, the biblical evangelism, no? So, nakain po ako, last Monday lang eh. So, ilang days lang, Tuesday, Wednesday, Thursday. So, yan ang Diyos. So, buksan po natin ang ating mga Bible, mga kapatid, at hindi po nabasa po kanina, pero dito po natin, dito po sa Ephesians chapter 4. Pinanihan ko po about sa nakalituloy tumayo para sa pagbasa po ng mga salita ng Diyos. So, dito po sa simulan po natin sa verse 7 hanggang 12, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Wherefore, he saith, when he ascended up from high, he lift captivity captive, and gave gifts unto men. Now that he ascended, what is it? But that he also descended first into the lower parts of the earth. He that descended is the same also that ascended up for above all heavens, that he might fill all things. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So, po yung Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Kaya po muna namin. Ang mga pagkakaya sa lahat, salamat po sa pagkakataon na pagkukang nagbigay po ng pagkakataon sa akin para makapagbahagi ng mga salita. Gawa po Diyos ay pwede po ang mag-kayo po sa akin upang ipangalan po ang salita ng dahil lamang sa inyong marunong. Hindi po ang sarili po ang may taas, kundi yung karangalan at kalulatin at ang yung kapanalan lamang ang makita po sa bawat isa sa amin. At bigyan mo nawa ang word about sa amin ng pangunawa sa pamagitan naman ng Espiritu upang intindihan namin ang mga aral na nasa mga parang pati po sa bawat isa sa amin. Lahat po na ito, Diyos, pinadalangin namin sa pangalan ng Jesus. Amen. So tayo yung mga kapanalan at una at tinawag pong evangelism, involved po dito ang tinatawag pong gospel, no? Bago tayo pumunta sa tinatawag natin pinaka-laman ng ating pag-aral, ay dapat po natin na may tinatawag pong true gospel and other gospel, no? At kung mababasa po natin yan dito po sa Book of Galatians, sa sulat po natin kapatid ng apostol na Pablo, at kung may mga Biblia po kayo, pwede niyo po kong sundan para hindi niyo kayo antukin. So, pagka titikan sa akin, baka mamaya-maya, nakita ko yung kulong na po kayo. Galatians chapter 1 po. So, simulan po natin sa verse 8. Ano po yung sabi natin kapatid Pablo, but thou be, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that you have received, let him be accursed. Verse 10, for do I now persuade men for God, or do I seek for useless men? For if useless men, I should not be the servant of Christ. So dito po, no, pinapakita lang po ng ating kapatid ng Apostol Pablo na nagbibigay po siya ng warning po sa iglesia po sa Galacia na mayroon pong another gospel. At marami pong sa ating kapanahunan ay side by side po yung nag-iibanghelyo. Yung sa amin lang sa Cavite, halos din bawat linggo mayroon grupo-grupo. Grupo ng Jehovah's Witnesses, grupo ng Mormon, grupo ng Iglesia ni Cristo, grupo ng mga Diaken, grupo ng ibang mga tinatawag na mga Christian mulo. Yun, minsan nagsasalubong nga kami sila, dami ako nag-iisa. So ano yung dala nila? True gospel ba o another gospel? Kasi nga po, yung dala nila, ay dito
of salvation. Yun, sa mga Armenian. Ito, Armenian din ito. ABC Rose, ang dala nila. Alam mo, abaya ito, yung ABC Rose, accept, believe, and confess. Yun ang style ng kanilang pag-iibanghilyo. At ano ang kanilang format? Tanggapin mo lang si Kristo at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nasa po yung merito para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Nasa tao. Yun po yung binabasa po dito ng ating kapatid na Pablo, may another gospel. Maraming nangangaral, maraming nag-iibanghilyo. Nasasalubong mo yan kung saan-saan. Masisipag po yan. Tapos tayong Primitive Baptist, saan po tayo? Sila'y nagkalat ng Ebanghelyo, sulok-sulok ng mga barangay natin. Tapos ang primitive ay nasaan po? Nasa loob ng iglesia at patutulog. Yun. Tamaan na, kung tamaan. Ay, so, ano po yung punto natin mga kapatid? Yung gospel, yun po yung popular na banggit ng lahat ng religion. Yun. May gospel daw sila itala. Pero, yung warning natin kapatid na Pablo, mayroong another gospel. Kasi, siyempre, ang background dito, yung Galatian believer, alam nila naligtas sila sa biyaya ng Diyos. Pero pagkatapos nun, anong sabi ng ating kapatid na Pablo? Galatians chapter 3, nireview po sila ng ating kapatid na Pablo dahil yung true gospel ay medyo haruan nila ng another gospel. Tingnan po natin, Galatians chapter 3. Para makita po natin, yung ating pag-aaralan ngayon ay may involved na gospel. Ano po yung sabi ng ating kapatid na Pablo? Opoles Galatian. Yun, ito po. Who had bewitched you that you should not obey the truth? That you should not, before whose eyes, Jesus Christ had been evidently set forth crucified among you. This only what I learned of you, receive you the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Are you honest? Having begun in the Spirit, are you now made perfect by the flesh? Tapos ako, or have you suffered so many things in vain, and it beeth in vain? He therefore that ministereth to you the Spirit, and worketh miracles among you, doeth he it by works of the law, or by hearing of faith? Verse 6, as an Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. So, makita natin yung review ng ating kapatid na Pablo sa mga mananampalataya sa Galatia. So, paano natin malalaman muna yung tinatawag na true gospel? So, sa Bible po, may tinatawag pong everlasting gospel. At mayroon tinatawag na glorious gospel. So, tinapon muna natin yung Revelation chapter 14, verse 6. Yung pagkamabit po doon ay everlasting gospel. Sabi po doon, and I saw another angel flying in the midst of heaven, giving the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people. So yung true gospel pala, yung everlasting gospel. Na yun din po yung binabanggit ni Apostol Pablo na glorious gospel sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Yan po natin mga kapatid. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Sabi po ng ating kapatid Apostol Pablo, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So yung gospel, yung true gospel, tinatawag po ni Apostol Pablo, glorious gospel of Christ. So yung naglabas ng gospel ngayon, hindi glorious, hindi everlasting, mga invented gospel, mga haka-haka na mga ministro ni Satanas. Tandaan po natin, may mga ministro si Satanas, naglipaan sa mundo ito. At ang dala nila ay gospel daw. At yun ang warning ng ating kapatid na Pablo, na
kailangan ay mayroon tayong discernment, lalo na po sa church, na nangyari po kasi sa amin sa Cavite, na galing kong abroad, Bible school, pastor, galing po ako abroad, tapos ako sa Bible school doon. So, dito po ako magsisimba sa inyo. So, habang doon, siyempre, parang, pero na-discern ko na, parang gusto talaga, siya magpastor na eh. So, nagpapasyon ako sa Mindoro, habang wala ko, parang lobo, na gustong sakmanin yung mga tupa ng Cavite. So, pagka uwi ko, doon na. Sabi ko, Brad, siguro di tayo pwede magsama. Dahil yung ugali mo, ay gusto mo agad palitan ako eh. Hintay mo ako mamatay. Hindi pa naman ako patay, papalitan mo na ako. Yun. So, madali sabi, ay hindi wala siya. Sabi ko, tayo ko na ng sariling religion para ikaw talaga yung pinuno, ikaw yung founder. So, pag-ingat po tayo mga elders. Hindi porke guwapo. Yun. Okay na kung kagaya ko na kaunti ng kapabuhan. So, huwag kang titingnan sa physical. Tulad din natin, sabi doon, academic, education, yan ang batayan ng Diyos. Ang batayan ng Diyos, yung humility, yung humbleness, kung talagang may calling yan, magkakaroon talaga ng humility po yan sa harapan ng Diyos. So, yung tinatawag pong true gospel, tingnan po natin. So, true gospel, the true Jesus said on the cross, salvation from sin is finished. Yun ang true gospel. Tapos na ho. Hindi yung gagawin ka para iligtas ang sino man. Tapos na ho yung ginawa ni Kristo, yung tinatawag kong legal place of salvation, wala na ho muling makagawa nun. He is the only mediator between God and man. So paano mong gagayahin yun, hindi talaga natin magawa. So yun ang true gospel. Pangalawa, sabi nga lang po natin yung John, chapter 19, verse 30, ano yung sabi ng ating kapatid na apostol, ang ating Panginoon. Sabi ng 19, verse 30, tingnan natin ang mga Bible na kapatid. Sabi ko sa verse 30, bago ang primitive, kasi yung Bible ko, tigit-tigit na primitive. Pati Bible primitive, pati yung nag-preach primitive, pati yung araw natin, primitive, puro primitive eh. So, 19:20, ano po yung sabi ng verses? Verse, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. So, finished na ho. Ano ba bang gagawin natin para sa ating eternal na kaligtasan? Ginawa na ng Panginoon yung kanyang parte para po sa ating kaligtasan. So, sunod po, the true Jesus we are told came to save His people from their sins. Specific po, ang ating Panginoon na patay para sa kanyang tao. Hindi mo sa lahat. Yun, hindi sa lahat. Kung titignan po natin, kanino namatay ang ating Panginoon? Doon sa lahat ang ibinigay ng Ama sa Kanya. Specific po yun. Sapagkat alam natin, before the foundation of the world, God the Father chose us. Mayroong pinili ang Ama before the foundation of the world. At specific ko lang po, doon namatay ang ating Panginoon si Kristo. Tingnan po natin ang John chapter 6, mga kapatid. John chapter 6, verse 37 hanggang 39. Ito po ay pananalita din po ng ating Panginoon. Sabi po niya sa verse 37, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will no wise cast out, for I came down from heaven not to do my own will, but the will of him that sent me. Ano po yung sunod? And this is the Father's will which has sent me, that all which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. So lahat ang ibinigay ng Ama sa Kanya, yun po ang ibabangon sa uling araw. Wala akong ibabangon ng Panginoon nang hindi ibinigay ng Ama. Bawal. Yun. Sino magbabaw sa Kanya? Yung Ama. Ito lang binigay ko sa'yo. Magkataway ka ba na hindi ko binigay? So, hindi mo mauubra yun. So, dito po, makita natin ang
naaabuso po, yung word na gospel, naaabuso po ng mga Arminian, kahit Calvinist, naaabuso po yan. Tanging primitive lang po ang makikita po natin na talagang humahawak po sa true gospel. Tingnan po natin. Balikan na po natin yung ating pinapag-aralan. Balik na po tayo sa pinaka-tipa natin. Yung tinatawag po natin the primitive Baptists do not believe that evangelism is the critical factor in eternal salvation. Hindi ko tayo naniwala doon na kaya ka nag-evangelism para iligtas eternally yung mga tao. Yun po yung ating magandang paniniwala na kung yun ang paniniwala natin ay malawak na magsisipag. Kasi may puro na, di ba, naniwala kami dati na kapag nagpakasipag ka, may puro na kasalamit eh. May reward, first honor, elder, June, Postrero. Ang dami, 1,000 ang naligtas, eternally. Dalawa ikaw yung magliligtas sa mga tao. O second honor, o elder money, second honor na siya. So mayroon daw reward din sa langit. Samantalang wala, sa Biblia, ang lahat ng ginagawa natin dito is part of our practical na buhay dito sa lupa. Wala na pong kinalaman yan sa eternal salvation. Wala na pong kadalaman sa ating eternal destiny. So, tira po natin mga kapatid. The elect were chosen before the foundation of the world. So, kung ang elect ay chosen before the world began, so, ano po yung gagawin natin? Basahin nga po natin ng talata mga kapatid. Ephesians chapter 1 verse 4, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Verse 6, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted and the beloved. So, makita natin na yung pag-iibangin natin, wala akong pinalaman yan sa eternal na kaligtasan. Kasi ang Godhead na po ang gumawa, the Father, the Word, and the Holy Ghost. Eternally, ang Ama ang gumawa nun. Legally, ang Panginoon sa Kristo ang gumawa. Vitally, the generation, ang Banal Espiritu ang gumawa. Ano ang parte natin mga kapatid? Pero kapag sabihin, ako, dahil sa akin, nabunan niya, Sister Grace. Kasi nagbasa lang ako ng talata, ganun mo sa amin yan eh. Pagbigay ka ng drugs, and then, nakapabor na rin yan, ganun kami dati, ng amin yan. Pagsakay namin ng tricycle, dala-dala kami isang napakaraming trucks o brand. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang Panginoon. Pagsakay namin sa jeep, mamibigay kami ng trucks. Pagsakay sa bus, magbibigay namin mangangaral pa kami sa bus. Yan sa isa. Dalawa kami, kasi dalawa ito eh. Yung isa taga-bigay ng truck, yung isa taga-papakaan, pero hindi kami namumili ng abuloy, nakatulad ng Imperium. So, pag kami nangangaral sa bus, ano lang po? Roadway. Romance way. Alam niyo yung Romance way? Yung, gagamitin mo lang yung tanggapin mo lang si Christ, if you confess, kung ikukumpisan mo ang Panginoon sa Kristo na siya ay Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay maliligtas. Sino bang tatanggi sa kaligtasan? Ikaw ba ngayon ay gusto maligtas? O pastor, tumabay ka sa prayer. Ngayon, sino magdideklara na born again na? Yung pastor. Ngayon ikaw sister, dahil sumabay ka sa prayer, hindi dinideklara na kita, born again ka na. Alam mo, ito yung pastor ang nagdeklara. So, false gospel po yung mga kapatid. Kaya, ang evangelism, ito po ay intended lang po doon po sa mga anak na ng Diyos. Wala tayong karapatang tibor na rin, wala tayong kapangyarihan. Dahil kapangyarihan po ng Diyos ang gumagawa dyan. Galatians chapter 4 verse 6. Tira po natin yung mga verses mga kapatid. Okay, 5 minutes lang po. Baka lumpas ako sa oras. So, ano po sabi ng ating kapatid na Pablo? Chapter 4, verse 6. Sabi po sa verse 6,
And because you are sons, God has sent for the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Regeneration. Wala mong parte ang pastor, kaya hindi pwede magmayabang ang pastor. Alam mo, brother, ang dami mo nang nadala sa Panginoon, praise the Lord, dami mo nang puro ka sa langit. So, kung yan ay dinami ka man dyan, hindi para mag-born again. Yung katulad din natin, for the perfecting of the saints pa rin, for the maturity, for the preparation para sa ministry, pero eternally, vitally, legally, hindi mo natin trabaho yun. Kaya walang yabang, walang hangin yung mga pastor. Kailangan mayroon tayong humility. Wala kayong parte sa dalawang aspito. Ang bahagi ang magagawin natin, siguro sa Diyos. Mag-praise ka, kung walang mag-response, huwag kang ma-dismaya. Yung iba, pag walang nag-response ako, parang hindi ako pastor. Feeling mo lang yan. Eh bakit si Noah nag-aral? Isa, wala kang response, di ba? Si Noah, wala. Eh kung siguro sa parang na ito, ilang years siya nag-praise, tapos wala man lang nag-response, siguro hindi ako tinawag ng Panginoon. Hindi dahil wala o mayroon. Nandun nagbabatay ang sa pagtawa. Nandun sa puso mo yun. Kung talagang ikaw ay desidido sa pagsunod sa Panginoon, in the process of time, yung pagbibigay ng kawan, in the process of time pa rin mga kapatid eh. Sa Cavite, nagsimula kami, dalawa lang kami ni Mrs. Sa umaga, nagkakatid ako sa Muntinlupa. Sabi ni Pastor, Elderman, dahil ordain ka na, o elder ka ng Muntinlupa. Ngayon, every morning dito ka umating. Paghapon, mag-service ka na sa Cavite. Alas 4. Ang ginawa ko, nagbagay ko ng paratula. Primitive Baptist Cavite. Sunday worship, alas 4. O, dalawa lang kami ng disease na nag-worship. Kasama na po natin yung malit kami na. Kapalit pa rin dati. Eh ngayon, napakalaki na. So, nagsimula kami doon sa dalawang aspito na ang iisip namin, hindi naman paramihan ang pagsamba. 2 or 3 gather in His name, He will be in the midst of them. Kung talagang nasa puso mo ang pagsamba siya doon, kita titingin sa marami. Kasi kung makapitong ka ng dami, ano kung mawala lahat yan? Hindi ka na sasamba sa Panginoon. Naku, bakit yung katabi ko wala? Bakit apektado ka ba? Hindi na wala. Apektado ka kung wala ka na sa Panginoon, hindi na talagang napaka-delikado na. Kung hiwalay tayo sa Panginoon, yun ang napakahirap. Eh, wala tayo magagaw. Kung yung mga kapatid natin dito, iba, nawala sa church eh. Ang concern natin, yung mga nasa church na, ayaw nila sa ating mga kapatid eh. So, dito, ano ang makita natin doon? Sa doon ay, tinatawag na primitive Baptist believe the gospel has purpose and is given for the instruction of the sheep. Instruction lang po mga kapatid. Kaya halimbawa ko, sa akin na lang po, no? Yung Malaysia, ano ko sa Malaysia, pero na tayo kapatiran doon. No? So, bago sila namin, mayroon na silang background sa doctrines of grace. At kung titin ako, mas magaling pa kasi sa akin eh. Kaya dito process, hindi na po eh. Kaya magpasakop sila sa authority at magpabaptay sila. So, ganun din po sa norte na bago ako pumunta, sure na ako na mayroong tuturuan ako. Hindi ako magpapakaskali na katulad ng ginagawa namin dati, na pupunta kami sa isang lugar, magpapakain ng lugaw. Yun, siyempre yung lugaw, may alis ka to, may manok yun eh. Dadami ba ang aatin pag may libreng lugaw, sister? Dadami eh. Mas may Diyos pa yun. Tapos pagka nakumain na, siyempre mga maraming pastor, pagpapatanggap, lahat po ng gustong maligtas, pumunta sa harapan. Ikaw ba sister, kung gano'n ang panabaw, hindi ka ba pupunta sa harapan? Gustong maligtas. Yung ayaw sa impyerno, pupunta sa harapan. Yun mga false gospel. Yun, yung mga dinadakaya talaga. So hindi mo tayo gano'n. Ang pangangaral po ng salita ng Diyos, ang sabi doon, for the instruction of the sheep. Ibig sabihin ng sheep na yun, buhay na spiritually. From spiritual death, alay na po siya. Hindi naman pwedeng makinig yung patay. Nakakita na ba kayong patay na kapag sinirpunan nyo eh?
Nag-uubo siya nga po. Upo, patay, pag gano'n, tumakbo ka na, patay na sumasagot. Walang gano'n, spiritual speaking, gano'n din. Kaya sabi niya, Apostol Pablo, the natural man. Sino po yun? Yung mga generated po yun, hindi buhay spiritual. Ang tawag ng Bible, the natural man. Yung natural man, ano yun? Receive not. Yung receive not, hindi tatanggap eh. Kahit ipilit mo, kahit araw-arawin mo yun, pakainin mo yun araw-gabi. Malay mo, mabulan niya dahil sa regalo ko. Regalo mo, ginawa mo pang pain yung regalo, pamaborn again. So, yan po yung mga tinatawag na false gospel o another gospel na sinasabi ng ating kapatid na Pablo. So, evangelism requires the evangel. Ano po yun? True gospel. Kapag tayo ihahayo, mga elders, mga pastor, mga evangelists, kasi sa Bible mo, evangelist, pastor, elders, isa na po yan eh. Tatlo na po yan, yung pinasa natin kanina, yung five ministry, the prophet, the apostle, evangelist, pastor, teacher. Wala na po yung prophet, siyempre wala na po, at saka apostol. Marami na declare na prophet. Yung tawag ng Panginoon na false prophet. Kasi sabi ng Panginoon, may magsisilitaw. O kaya nga, di ba, sa Davao, meron pa na yung tinatawag na anointed son of God. Akin ang kanunuan nyo. Pero po yun, aangkinin yung kanunuan natin. Pag sabi nung taga-Davao, pag hindi kayo tumaan sa akin, hindi kayo makakapunta sa aking ama. Yun. So, mga false prophet po yan. Yung false apostle, nasa Marikina Ender. Superior. Yun po, pag nakakita po kayo ng mga nangihingi sa bus, grupo na yun, sa palengke, sa bus, sa barko, binabantay mo sa aeroplano, baka mamimili. So, yun po, napakaliwanag yung instruction na for the ship yung instruction. Ngayon, tingnan po natin, yung tinawag lang na evangelist ay si Philip. No? Alam natin si Philip na tinawag siyang evangelist. Tingnan natin yung Acts 21 verse 8 para makita po natin yung trabaho ng evangelist. 21:8 sabi po doon, and the next day we were all false company departed and came unto Caesarea, and we entered into the house of Philip the evangelist, which was one of the 7, and abode with him. So, ano ba yung evangelist? So, evangelist means a preacher of the gospel. True gospel ang ipinapangaral nito. Kaya kapag halimbawa, tayong mga elder, pupunta sa isang lugar, dapat alam natin, ang dadalhin natin na true gospel ito. Sayang kasi ang pagpunta mo doon eh. Kung hindi ka man lang sasalita ng true gospel. Sabi na ba, paano mo nabuksan elder yung Malaysia? Paano mo nabuksan yung Isabela, yung Cagayan, yung Ilocos Norte, Batak? Hindi mo dahil sa akin. Sa biyaya ko ng Diyos yun. Basta nakita ng Diyos yung puso natin na gusto mo talaga maglingkod, siya yung tutulong sa'yo. Yun. Hindi mo yan parang trabaho na secular. Na talagang pag ginusto mo, sino gusto ko? May sweldo ba dyan? Hamunin mo pa yung either may sweldo ba dyan? Ako na ang sweldo mo. Magkano bang monthly? Hindi mo, tanong mga kapatid. Ang pagkalingkod ay hindi pera-pera. Hindi mo, kaya nga, kailan babagsak ang mga ministro sa tatlong bagay lang. Kapag pumasok sila, inaakadala yung tatlong bagay. Ano yun? PNP. Yun. Hindi PNP ha, PNP. Pag nakaposisyon ka na, magkakaroon ka ng power. Yun, power. Hindi pinili power ha, power. Pangalawa, siyempre, pag magaling ka sa networking, sa religion, mabayayaman ka. Ay, totoo talaga na yung mga ibang pastor, ginawang networking yung church. Eh po, kung pag ginawa ko mga kapatid, mayaman ako eh. Yan na yung church na nabuksan natin. Pero hindi ko ginawa. Kung may sabi doon, yung power, money, ano yung muli? Popularity. Akala nila, ganun ang paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi doon papasok doon. Sabi ng Panginoon, kung gusto nyo maglingkod sa, kung gusto nyo maglingkod sa akin, ayan
nyo, maglingkod kayo sa tao. Yung servant, maging servanthood. Eh, iba kayo ng mga pastor, sila ang pinaglilingkuran. Sila yung parang boss. Hindi naman tayo government official. Hindi tayo secular organization. Tayo ay spiritual organization na kailangan ang mandato natin ay manggaling sa Diyos. So, Philip is the only preacher in the New Testament that is specifically called an evangelist. Siya lang talaga. The only gifts that are present in the church, siyempre natalakay natin evangelists, pastors, and teachers. So, the evangelist work is to go to people and places where the gospel message is unknown by the Lord's people. Lord's people na po ito, mga tao ito ng Diyos, pero hindi pa nila alam yung gospel, true gospel. Pupunta ka doon para ipaalam yung totoong gospel. Ako, nagpunta ko sa Ilagan na Isabela. Nagkakilala kami sa through Facebook. So, pinuntahan ko yun. Tapos yun, binigyan ko siya ng yung naka-laminate na tulip, sa likod ay 5 pieces, 25. Yun, tapos sinaulo niya lahat, pati verses. Alam, dahil bakit, hindi ko nga sa ulo yung mga verses eh. Pero siya, abay sinaulo. Kaya, kahit pag nagtuturo yan, hindi na nagbabasa ng Bible, talaga sa ulo yung verses. Mataas yata yung IQ, no? Eh, ganun ba yung sister, no? Mamadali makasaulo eh. So, ibig sabihin, regenerated siya, anak siya ng Diyos, pero wala siyang alam doon sa true gospel. Kaya nung nakusap kami, ano ang alam ko sa Doctrine of Grace? Basta Doctrine of Grace, ganito, so, malayo eh. So, nung pinapanawanan ko sa kanya, tuwan-tuwa. Kasi napakanak ng Diyos, talaga, magkakaroon siya ng response doon. So, kung makita natin yan, mga kapatid, Acts chapter 8, verse 5. Yan natin. Chapter 8, verse 5. Sabi po this verse 5, and then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. And the people with one accord, gave it unto those things which Philip spake, healing and saying the miracles which he did. Pag talagang anak ng Diyos ang papangaralan niyo, eh wala mong duda, talagang pangbuhay spiritually, ito yung mangyayari. Kaya kasi Philip, di ba? No? Sabi na, then Philip went down to the city of Samaria. At ang sinong nag-guide sa kanya kapatid, ang Holy Spirit pa rin. Hindi siya nag-sariling desisyon na pupunta ko doon. Baka may elektron, baka mayroong gano'n. Guide pa rin ang Holy Spirit, mga kapatid. Hindi tayo pwede, ako nga, dahil tagal ko ng plano magpupunta sa Bicol. Yun, yung member ng Pagadian, lugi pa ito, ng mga tao Bicolano. Marami kami nag-usap. Pastor, kailan ba pupunta dito? Kasi yung bayan nila, makatabi lang yung bayan ni Mrs. Sabi ko, pag lumipat kami dapat, simula ko nagawa sa Binubatan. Pero 2 years na, hindi ka ako tuloy-tuloy. Bakit to? Eh baka sabi nila, dyan ka lang muna sa Cavite. Sabi pang dala, ha? Pero hindi ka dyan ka tinawa. So, kala natin, maganda magka-plano. Pero in the end, Diyos pa rin ang magbibigay sa atin ng final. Ano ba talaga yung plano niya? At least nagpa-plano tayo. Mayroon ka lang, mahalaga siya doon. Kung mapatay ako, kung pupunta ko doon, hindi naman gano'n. Magplano ka. Pero iiwan mo sa Panginoon kung kalooban mo pa in the Lord. Hindi doon pa-plano ka, parang sigurado eh. Hindi gano'n, mga kapatid. So, last point mga kapatid, Philip, he was directed by the Holy Spirit as to where he was to speak. Talagang dinalik siya po ng Banal Espiritu. Babasa natin yan sa 16, Acts 16, verse 6. Sabi doon, now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia, and they were come to Mysia, they are said to be to Bithynia, by the Spirit suffered him not. No?
In a vision appeared to Paul in the night, there stood a man of Macedonia and prayed him, saying, "Come over into Macedonia and help us." Kaya pag may mga bagay tayo na gusto natin pumunta, pero pinipigil tayo ng Banal na Espiritu na huwag pumunta tayo doon. Ito nangyari during the time. So the Holy Spirit closed the doors to Paul and the brethren with him to preach the gospel in Asia and Bithynia during the time. So the Holy Spirit opened the door and gave direction for Paul and the brethren with him to go to Macedonia. So, ang Holy Spirit nag-open ng nagbubukas ng oportunidad. So, sunod lang na tayo. Pag talagang kalooban talaga eh. When it comes to biblical evangelism, the Lord is only one who can open the door for the gospel to go forth. Ako kung gusto rin, nakabiti na lang talaga ako eh. Physically, nakakapagod, magbiyahe. Di ba? Dalawa, magbabiyahe ako from Cavite, 17 hours from Cagayan. So, nasana na rin, parang gusto ko rin gano'n. Kasi pagdating mo doon, makita mo, mga kapatiran, natuluto ng kulay, Diyos, di ba? Welcome, kahit ako nawawala eh. Yung bunga ng paamon ko. Eh ngayon, kung hindi na ako pupunta sa Pagadian, hindi na ako pupunta ako kasi marami nang ibabaptize ulit. Marami ibabaptize doon. Ilagan, hindi na kong ibabaptize. Ako sa Cagayan, nabigtan ko yata. So sabi ko, kayo na magbaptize. Yung gusto nila, nandun din ako para masaya ba? Hindi naman dahil ako magbaptize. Sabi ko, kayo na lang. Kayo naman ang elder dyan. Pero gusto, mas maganda kasi mayroong nandun din ang elders, parang witness. So, ganun kasi tayo eh, na kapag mayroong nakukonvert, maganda lahat tayo nagagalak. So, when it comes to biblical evangelism, the Lord God, Paul spoke of doors being open to him to preach the gospel. Yan, mga daming verses, no? Hindi ko na babasahin. At talagang nabasa na po natin ito eh, sa mga ating mga preaching. Dahil si Apostol Pablo, kung titignan natin, no, sa kanyang conversion, in the book of Acts chapter 9, simula na kanyang conversion, nandun na yung eagerness niya maglingkod sa Diyos. Kahit napakaraming struggle, sabi niya, bis nga, wala kumakain. Isa nga talagang taba. Diba? Kung basa natin, Romans 8. Pero hindi siya sumurinden, focus siya sa ministry. Hindi siya nag-struggle sa mga problema. Hindi siya nakatilido sa mga kapatiran na wala. Kasi ang dami na struggle ang Apostol Pablo doon yung di ba? Yung mga Corinthians, yung binata, yung asawa ng tatay niya, yung stepfather. Sabi ni Apostol Pablo, di ba kayo nalulungkot yan? Dapat ikalungkot talaga natin. Kapag may nangyari sa ating local church, asawa ng tatay ng binata ay sisipingan, makakalungkot. Sabi na Apostol Pablo, kahit pagkahintin, hindi gumagawa niya. So, kung makita natin sa Apostol Pablo, hindi natin kaya kaya sa Apostol Pablo. At least, yung binibili sa ating inspirasyon, dahil sa kabila ng hirap, sa kabila ng kanyang mga struggle sa buhay, hindi naging hadlang para iparating yung true gospel sa iba't ibang lugar. Diba? From Romans hanggang sa iba't ibang lugar, nakatin po siya eh. At kung babasahin mo yung buhay ng Apostol Pablo, napakahirap talaga. Kasi nung umakyat ka sa isang lugar, magbiyahe ka, maganda nga ngayon, nakabas ka, diba? Naka-aeroplano na nga eh. Ibalik natin yung panahon ni Apostol Pablo at doon tayo, ipalit natin si Apostol Pablo ngayon, dalam tayo. Kaya ba natin, sumakay sa kabayo? Sasakay tayo ng barko. Ibalik natin yung sitwasyon ni Apostol Pablo, tayo sa kanyang kalagayan. Napakahirap. Ay na, napakaano na eh. Pupunta lang tayo sa isang lugar, dito, magpabuka yung zero pain. O, yung gano'n, ang na ngayon, ano mo ba dahilan? Para hindi tayo
dalahan mag-ebanghilyo. Bisa nga, nagpunta kami sa Cavite, ang pagkasahin lang namin, papunta doon. Ay kasama ko si Brother Dian, Elder Belvin. Sabi ni Brother Dian, Pastor, ano natin merinda? Ay may, di ba sa Ilocos, may tubig. Sabi mo, sige, tigisa lang tayo kasi yung budget natin, hanggang tigisa lang din. Tapos pabalik, wala akong pamasahin. Doon talaga ang ano ko. Pero kasama ko kasi sa paglalakbay ko, yung business ko. Hindi yung business na talagang gusto mag-business. Kasi online ako eh, naka-online. So, kahit saan ako, pwede akong mag-income online. Ay, may dahil si Elder Melvin ng product noon. Sabi ko, sige Brad, pag di mo pa, pag nabinta yan, may pamamasahin na tayo pabalik sa Cavite. Naubos ko yun. So, hindi naman natin inasahan, nakakapunta tayo sa isang local church. Hindi, may nag-gift naman si Elder, sigurado yan. Huwag na doon mga kapatid. Kung mayroon, salamat. Kung wala, salamat din. Kasi ako, pag pumunta sa isang lugar, in-invite ako, may talagang dala akong pabalik, Elder. Yun. Kung hindi yan yung pera, produkto. Hindi tayo Pentecostal na kapag pumunta sa isang lugar ay minimum 5,000, bibigay ng interview niya. Hindi ho gano'n. Hindi ho tayo gano'n sa Trinity. So, as a members of the church, ito po ano pa yung obligasyon natin as a members of the church? Kung mayroong nangangaral at nagpapakapagod upang ipahayag ang true gospel, ano naman ang ating bahagi? Titignan lang ba natin si Pastor? Pastor, grabe ang galing mo, Pastor. Talagang in-idol mo ko rin si Pastor. Kahit saan ka pumunta. Hindi mo gano'n. As members of the church, our responsibility toward biblical evangelism is to pray. Yun, pag-pray natin yung mga ginagamit ng Diyos. Kasi gawain ng Panginoon. Nasa pagadian man, nasaan man siya, gawain ng Panginoon. Iisa yung ating master, ang ating Panginoon. Hindi naman yan palakihan, hindi naman paramihan yan. Basta mayroong nasisimulan, glory to God. Walang jealousy. Bakit kaya lumalawang ang gawain ni Andromel? Nakapasirot, ba't ako nandito na ako sa sulok ka? Baka naman hindi ka lumalawang, kaya nasa sulok ka lang. So walang jealousy dapat nangyayari. Sa halip, ang dapat gawin natin, ipag-pray natin. Nawa, kabayan si Elder John, Elder Manny, Elder Abaya, Elder Willie, sa paghayo. Kasi kahit sa Apostol Pablo, humihingi ng prayer. Yun. Kasi hindi naman, pag humayo ka, talagang relax-relax ka eh. Ma-encounter mo rin kung ano-ano ma-encounter mo eh. Pag na-encounter mo ang Jehovah Witness, sasabihin sa'yo, sino ba ang Diyos mo ba? Si Jehovah o si Cristo? Kaya ako prepare ka. Ay, pag Muslim na nag-counter mo, anong pangalan ng Diyos mo? Ay, anong pangalan sa Islam? Allah. Allah eh, taga-Batangas yata ikaw. So, prepare dapat pag ikaw ay lumabas ng iyong local church. Hindi ba talagang ganun mo ang dapat ginagawa. So, lahat ng mga kapatiran sa local church, anong gagawin? Ipag-pray. So, tingnan natin ang Colossians. Yung 3 verses na lang po tayo bago tayo magsapos. Mahaba pero alas 12 na po eh. Colossians chapter 4 verse 3. Tapusin ko na yung 3 verse mga kapatid. Colossians chapter 4 verse 3. Sabi ko doon, with praying also for us that God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bond. So, ipag-pray natin na magbukas ang Diyos ng mga gawain. Kasi siya nagbubukas eh. Kakasang kapanan lang po tayo. Pero yung pagbubukas, ang Diyos pong nagbubukas. Ano po? Ito sa Matthew, chapter... Ito natin. Matthew chapter 9, 35 natin hanggang 37.
Sabi ko dito sa 35, and Jesus went about all the cities and villages teaching and their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion, and then because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then said he unto his disciples, the harvest is truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. So, pray natin na nawaan mo sa pagpadala ng mga manggagawa. Sa Cavite, yan, nag-isa pa lang po ako doon eh. Ilan pa ang bayan sa Cavite? 23. So, isa pa lang bayan na kayo eh. General Villa. By province pa nga tayo, si Elder, Mani, sa may kawayan, sa Bulacan. Marami na, no? Dalawa. Tatlo na, no? Si Elder John. Laguna, dalawa na kayo ni Elder Dan, no? So, may province pa tayo eh. Hindi pa natin napipenetrate bawat lokal. Dito lang ng mga iglesia ni Cristo, napenetrate na nila lahat ng lokal. Alam mo yung kanilang motivation ngayon? By barangay na, pagkaroon ng kapilya. Ang primitive, ano kung natin? By province muna. So, yung opportunity, ako ang ginagawa ko po natin, kung may kapatirang uuwi sa probinsya, yun po yung oportunidad na makabukas ng gawain kung saan umuwi yung kapatiran. Kasi huwag mong hayaang makadalo yan sa iba. Pero umuwi sa Cebu, kung walang primitive doon, dalawang choice lang eh. Kung walang primitive, wala kang dadaluhan, mas dabiso magsimula ng gawain doon sa lugar na yun. At kailangan talaga ng mga manggagawa. Yun po yung sabi ng Biblia, na nawa magpadala ang Diyos ng mga manggagawa. Panghuli, yung sinasabi natin evangelists, pastors, and teachers, ito po ay napapatog na lang sa isang sa elders. Sabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy 4:5, tinan po natin ating mga Bible, mga kapatid. 2 Timothy chapter 4, verse 5, but watch thou in all things, and your affliction, though the work of an evangelist, make for proof of thy ministry. So yun ang kailangan po natin. Kailangan gawin po natin yung work of evangelist. Ano po yun? Talagang mag-preach po tayo about true gospel. Pupunta tayo sa isang lugar para ipangaral ang Ebanghelyo. So yun lang po mga sa hapong ito. Hapong ito pala, no? So tayo po mag-pray. Salamat po Lord sa hapong ito sa iyong pagkudiyar sa Biyaya. Salamat sa pagkakataon na ipangaral ang iyong mga salita. Nawa po ay mga kumbatis sa amin kami po ay lumabok sa espiritual na kalagawan. Lahat po na ito, Diyos, pinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.